Joining Dennis Kamay, Abu Kawit. Today's riding trip is called Celine Gabet is also joining tonight. Let's all welcome Rosita Aspas.
Again, also, I would like to ask the cast to take your seats. And may we call on, syempre, special mention na po sa ating Mayor ng Saluan, Mayor Francis. Nais ko po kayong i-welcome sa ating mga bagong Saluan Theater dito po sa ating mga bagong Saluan National Government Center. At isang karangalan po na kasama siyempre ang buong cast ng Home Along the Riles, The Reunion. At siguro gusto ko lang ikwento kung paano po ito nangyari. No? Ako po ay nagulat sapagkat si Van Dolph ay biglang nakipag-ugnayan po sa amin. Sabi ko, yes, Van Dolph, ano may tutulong ko? At si Van Dolph, last time ko siya nakita, ay siguro ilang buwan na nakaraan during another event, of course, with our friends from show business. At pagkatapos po nun, kami nakapag-usap, sabi nga niya, magkakaroon nga ng Home Along the Riles, The Reunion. At sabi niya, nagkahanap sila ng isang venue, specifically ng isang lungsod, kung saan pwede magsagawa ng isang family day, at the same time yung press conference. At sabi ko, alam nyo, welcome na welcome kayo sa lungsod ng San Juan. So, nandito po tayo ngayon, at hindi lang po ito press ko, kaninang tanghali po, hanggang hapon, nagkaroon po ng family day, nagkaroon po ng isang volleyball exhibition game at mga fun games para sa aming mga mamamayan. At ito ay bagay na pinagpapasalamat po. So to Van Dolph, to your family, of course, Boy 2, Miss Claudine, Smokey, Tita Nova, sa buong cast po. Alam nyo, ako'y lumaki na nanonood ng Home Along the Riles. Ako po ay 48 years old na. So, kung ma-imagine po ninyo, nung ako po ay high school at college, ito po ay aking pinapanood. At si Smokey, talagang pinapanood ko talaga dati pa. Alam, sorry. Matanda na. Siguro ang masasabi ko po, no, lalong-lalo na sa mga pagsubok na hinaharap natin ngayon sa ating bayan, no? Yung krisis sa gasolina, tumataas ang presyo ng mga bilihin, no? Malaking bagay na papapanood ng ating mga mamamayan ng Home Along the Riles, The Reunion, sapagkat ito po ay isang pelikula na nagpapakita kung gaano katatag ang pamilyang Pilipino, ang pamilyang Cosme, di po ba? At lalong-lalo na ngayon, pag nagdadaanan natin ng ganito mga pagsubok, no, meron tayong pamilya Cosme na nagpapakita sa atin kung paano maging matatag ang isang pamilya, paano pagdaanan ang mga pagsubok, no, yung family values na in-espouse po ng pamilya Cosme. So, ito po ang aking nais sabihin. Ako'y nagpapasalamat sa inyong pong pagpunta. You're always very welcome here. And I would like to announce also that on June 17, tayo po ay magkakaroon ng back-to-back na screenings po. No? So, block screenings. So, dalawang magkasunod po yan on June 17. So, I would like to invite the cast. If you could please be there, we will invite our San Juan City officials as well to watch the movie. So, dalawa po yan, Van Dolph. Yan, dalawa, back-to-back yan. Parehong sa June 17, isang theater na yan. So, magkasunod siya. So, sana makadaan po kayo. Because I'm sure our constituents would love to see all of you also. So, yun po lamang. Maraming salamat at muli, welcome po sa lungsod ng San Juan. Thank you so much, Mayor Francis Zamora. Mayor, may we invite you for a photo opportunity with our cast? Ayan. Habang they're reading one another, mga kaibigan sa press, pwede po natin i-ready ulit ang ating camera para po sa photo. Mayor, Mayor. Ayan. Smile. May we ask again one more time, yung cast members po, dito sa likuran to, of course, Mayor Francis. They're just requesting for another photo. Of course, the cast would be everyone in front po. Kanina kasi medyo hindi nakita sa POV ng mga camera. Another photo of po ulit. Yes, with you. Thank you so much. Ayan. Miss Sita. Para
There you go. Nakatayo ako po. Here. Thank you, Mayor Francis. This time, we invite the whole cast again for a photo opportunity again for the press. Again, one more class picture daw para sa buong pamilya ng Hugalong Daliles po. Kagaya po nung kanina. Yes, opo. Again, this whole cast naman po ang i-invite natin. Yes. Request na po na ating members of the press and production team. Ayan po. Maraming salamat sa na inyong pinagbigyan ng request. Ayan na po siya. Mga kaibigan. Alright, there you go. For our cast, please take your seats. Totoo na ito at mag-Q&A na po tayo. Pero bago ang lahat talaga naramdaman natin, kanina sa Grand Family niya, no? Ang sabik ng mga tao sa magabalik ng pamilya Cosme at Home Alone Daliles. Kaya humanda na po para sa MRT. Marami namang tawanan kasama ang PNR. Pamilya nakatira sa Riles. Pero wait, dahil baka may LRT, luha rin po ay tutulong sa Family Drama Comedy of the Year. June 17 po ito in cinemas nationwide. And of course, for our friends from the press, bago po tayo magbasa ng inyong mga katanungan, please tag at Home Along the Real sa inyong mga social media pages. And now, nakuha ko na po in no particular order. Ang dami po ng mga tanong ng mga kaibigan natin sa press. Uumpisahan na po natin with, ito na po ang katanungan po ni Goldwyn Reviews para sa ating cast members. Hi, Miss Goody. Maybe you wanna start, Boy to Endano, to answer this. Dahil ang tanong ni Goldwyn, ano sa tingin niyo ang sasabihin ng King of Comedy na si Dolphy after niyang mapanood ang pelikulang ito? Ako muna. Ibibigay ko sa inyo na. Siguro sasabihin niya sa akin, Boy, anong ginagawa niyo? Hindi, ako feeling ko sasabihin niya sa amin, I'm very, very proud sa inyo na. Tingin ko, ikaw mama, ano sasabihin ni tatay? Bakit ngayon nyo lang ginawa ito? Kung kailan wala na ako. Pero hindi naman siya nawala sa atin. Lagi siya nasa puso natin. Hindi, siyempre, unang sasabihin ni tatay, bakit wala ako dyan? Hindi. Of course, unang-una tama si Direk Boy kung anong ginagawa niyo. Pero, he's gonna be very, I know he's gonna be happy sa project. At sasabihin niya, isang pasasalamat at pinagpapatuloy namin ang kanyang legasiya. Dahil ang Home Alone Daliles po ay marami pong ginawa at maraming tinouch ng buhay ng tao simula noon na kailangan po ng tao ngayon. So, Tay, I love you and salamat. So, iba niya, Boy to Bandol. Basta yung mga casta, dapat kompleto. Papa, sagot namin Boy, Papa, lahat na kayo hinanap namin eh. Hindi lang namin pwede natin, nakakalimutan. So, I know he's very proud of us kasi nakita niyang nagsama-sama kami ulit. Even the Sunog Bagas, yung mga luma, mga OG, kung tawagin. Yung nasa lilim ko, si Presley, nahanap namin yan sa Mount Abapa. So, yan ho talaga. Opo. Salamat. Ayan. Ang sasabihin ni tatay siguro, lalo-lalo na sa'yo, Bertie. Good job. Good job. I'm proud of you. Yun sabihin natin. Sa ating lahat. Pero lalo na sa'yo. Yan.
Thank you. Definitely. Siguro si tatay sabihin na maraming salamat kasi yung pamilya na binuo niya, pamilya na mahal niya, pamilya na itinaguyod niya, hanggang ngayon buong-buo pa ang samahan. Tunay na nagmamahalan on or off camera. Smokey. Yung sasabihin ni tatay, magtrabaho kayo dahil gusto kong maraming makapanood ng pelikulang ginawa nito. At para kumalat pa yung mensahe niya na ang pamilyang Pilipino, kahit na gano'ng kahirap ang buhay, basta sama-sama nagmamahalan, kahit ano ay pwede. Gusto niyo ba dagdagan, Miss Dan? And then, basically lang, siguro sasabihin sa akin ni Tito Dolphy, ang sasabihin niya sa atin na, pagbusayan niyo. Kaya naman, pinagbusayan naman namin, dahil 2 taon namin binuno ito para sa inyo. Thank you so much. Our next question is coming from John of Fast Home Along the Riles movie in the 90s. How did you adjust for this new movie, humor-wise? Baby boy, do you want to take on this? Doon sa humor, we made sure na yung feeling is basic template po. Sinigurado namin nandun lahat. Pinagkaibahan lang nun, lumaki na kami. Pero yung humor, yung puso, yung core, yung pinaka-main, is really about family. Can you repeat the question, please? Humor-wise, paano kayo nag-adjust sa pelikula na ito, sa The Reunion? Given that, syempre marami ng generation ang makakapanood. Kaya, kandinig ko kanina double eyes eh. So, ano po, of course, tulad nga siyempre, at first, pero alam niyo po, mga kapatid ko, nagsama-sama kami. Bumabalik yung pagkakilala kasi at ease kami sa isa't isa. Pero of course, ang unang taping, lalo kami mga tumanda, like si Maybe ako, si Dos, parang, teka, paano ako acting dati, matakaw ako. Tapos may anak na ako, mas matakaw sa akin, di ba? So, adjustment, pero madali kasi iba yung bonding ng family ever since parang hindi nawala. Kahit patagal kami nagpahinga. Yes. Follow-up question, this one's coming from John Bueno of Kumagkao. When did you start planning for the movie and casting for it? And may mga plans daw ba kayo na mag-international release din? Theatrical mode. Nung nag-start, I remember, nag-start to, meron kami, actually, kami dalawa ni Valdon, meron kaming pinopromote na isang product na kailangan namin mag-viral. Sabi ni B, paano ba tayo mag-viral? Pumunta tayo dun sa Riles. May pinuntahan kaming Riles sa may bandang sukat. Tapos kami dalawa, May trend pa dumadaan. No? may trend. Sumakto, may trend na dumadaan. Tapos kumakanta ng ganun lang. Nagulat kami, nag-viral. Tapos, after 2 weeks, nagkaroon ng parang baptismal. Si Kuya Bill. Hindi ako yung binigatan ha, yung anak ko. Nagkaroon ng anak si Kuya Bill. Nagkita-kita kami this time with Tita Nova. Nandun sila, Tita Ses. Pati nga po si Tita Linggit nandun. Tapos ginawa namin yung parehong ginagawa namin. Ganun lang. Nag-viral ulit. Tapos yung next nun, si Navy na yung nag-facilitate with the siblings naman. So nagkita-kita kami nila ni Ate Claudine, si Maybe ako, si Gio. Nasa Italianis tayo. Ganun din, manang nag-viral ulit. Hanggang tuloy-tuloy siya. Tapos, eksakto pag month ng July, marami kasi sa cast na nagsa-celebrate ng July. Kahit ako, actually, ka-birthday ko si Tatay Kevin. So pag July 25, lagi kami magkakasama. Doon nag-start. Tapos, paano niyo ba susundutan? After nun, ang nangyari,
hindi naman talaga namin sinadya na dumiretso agad sa movie. Nagkaroon na kami ng, yung ginagawa ng mga content creators na yan, nagkaroon kami ng sarili namin, tawag na nun yung page namin, Home Along the Reels. So nag-start kami doon, reunion na kami ng reunion. Tapos nakikita namin sa mga parang comments ng mga tao na parang, parang namimiss nila kami or namimiss nila yung show. Pero parang sinasabi nila na sana magkaroon ulit ng Home Along the Reels. So at first, never namin inisip na magiging reality to. Hanggang umabot sa point na sabi ni ate, ready naman ako, bakit hindi natin i-try yun? So nag-umpisa to, pinuntahan namin ni Vandolph and we're very grateful. Nag-start to kay Tita Cory. Of course, it wouldn't be possible kung hindi po kami, kung hindi dahil sa kanila pinayagan kami hiramin yung IP ng Home Along the Reels. Naalala ko yung film nung sinabi ni Tita Cory, sabi pa nga niya, uy, anong klaseng home along yung balak niyong gawin? Sinong gaganap na Dolphy daw? Yun ang sinabi ni Tita Cory. Sinong gaganap na Tito Dolphy? At paano nyo gagawin na wala yung dalawang core at wala rin si Babato? Sino ang magiging POV nyo? Ang sagot namin kay Tita Cory, Tita, parang na-miss kami ng mga batang nanonood sa Home Along eh. Parang hindi naman namin kailangan tapatan. Ang point lang nito, ituloy. Masaya kami na magkakasama kami ulit ng family. Tapos feeling namin, hindi dapat siya remake. Gusto lang namin itong continuation na mapakita na paano na yung mga anak ni Kevin Costner yung malalaki na sila. Yun yung gusto namin mapakita. And then mag-focus dun sa tribute for tatay and tribute to everyone who made Home Along. Yes. Yun po yung intent. Doon po nag-start. Kasi doon din sa comments, nababasa namin ni Dos na namimiss ko tatay ko kasi sabi kami manood niyan. Namimiss ko nanay ko na kumakain kami. Habang kumakain kami, nanonood kami kasi alas 7 ng gabi yan. So, hindi namin pwedeng, siyempre, Dolphy, iisa lang yan. Babalu, iisa lang yan. Para na kami mga may tama kung papalitan namin sila, kung susubukan namin ibang artista. So, ang pelikula po namin talagang play for truth. What happened to the family Cosme nung nawala na ang Tatay Kevin? Na alam naman natin si Tatay Kevin sa Home Along. Siya yung nangangaral, siya yung nagbubuklod ng pamilya, siya yung nag-iisa, nagpapaisa sa pamilya. So, ngayon po, nakikita po natin kung paano magmahala ng kanyang pamilya dahil meron pa po kaming isa, si Tita Nanay. Na dating tita namin, na naging nanay namin. Kung napapanood niyo ako lang. Tapos nagpalabas tayo dos ng mga teaser. Ang dami ng crying face, naalala ko si ganyan. Tsaka po pala si Kuya Bob, si Gio, nagpadala pala ng video message para sa atin. Panoorin po natin. Wala ba? Wala daw. Wala. Sorry. Yun po. Salamat. Actually, may follow-up na kadikit din yung tanong si Naz Tavares ng pelikula Mania. Sino raw yung pinakamadaling hatakin para sa reunion na ito? At sino yung pinaka-last nag-yes? Bakit ako lagi? Ang pinakamadaling hatakin noon, yung mga sunog baga. Sila ang unang-unang umuo dahil kailangan nila ng trabaho. Pinakaunang Actually, lahat naman. Mas nahirapan lang kaming hanapin yung lahat. Sa totoo niyan, it took us more than 2.5 years para ma-mount. Maliban doon yung naging dilemma pa namin. Naalala ko nung nagkaroon lang kami ng konting viral. Pinag-hiwalay-hiwalay po. Lahat po sila nagkaroon ng mga taping. So, nahirapan po ulit kami magkita-kita. Pero yung ginawa namin, hinanap namin yung mga OG na
sunog ba? Presley, mag-hi ka naman. Actually, apat po sila eh. Nakasama po yung mga OG, nakasama sila sa movie. Pero right now, sumama na po siya kay Tatay Kevin. So, tatlo na. While filming the film, no? Ilan lahat ang sunog bata? Apat supposedly, Mami, kaya lang hindi na po umabot yung isa sa showing No. natin. From the start, how many sunog bata do we have? Ang nawala? Kite, Rudy, Danny, Alex, Muso. Marami na. Marami. Ilan na lang ang natira? Tama. Tatlo, yung mga original tatlo. Ito muntikan na, nakata pa lang eh. Dahil, yung isa ho dyan kasi naragaluan ng stem cell. Yung nasa pinakadulo. 300 years old na po yung nasa dulo na yan. Stem cell na lang po ang bumubuhay sa kanya. Pero ano po, when we started contacting them, walang humindi naman po sa Humalong. In fact, everyone was so excited to be part of the movie. Ni wala na nagtanong kung gaano kalaki yung role nila. Walang ganun. It's just, the fact that we're going to work on something together. Tapos hindi lang basta-basta project, kundi yung Home Along the Riles maibalik ulit. Okay na lahat. Ang mahirap lang po talaga yung ma-track down ang isa-isa at mga schedules. Kasi, syempre, before naman po na-plano lahat to, may mga kanya-kanyang trabaho rin po ang bawat isa sa amin. But still, kahit po ganun, they really made time for Home Alone shootings and get-togethers. Kaya we are very good. Kasi meron ng ibang cast member na nasa ibang bansa na. Tapos, meron namang sobrang busy. Kaya ni Yes. Sherry Lee, ang reyna ng online Yes. selling. Ayan. At may iba naman na sobrang busy, kagaya ni Nova Villa. So, kumbaga, basta nagkaroon kami ng sinabi ni Boyto na, itong araw na to, shooting tayo. Sige, lahat kami go. Kasi, alam niyo yung pakiramdam na makakatrabaho ulit yung mahal ko sa buhay. Kasi yung panahon na binuhos namin 20 years ago, hindi kayang palitan yun, hindi ganun kadaling kalimutan. Kaya nung first shooting day namin, medyo nakangapa-ngapa kami. Pero pagkatapos siguro ng first day, parang kala mo isang araw lang kami hindi nagkita-kita. Ganun kabilis ang pag-jive namin sa isa't isa. Kumbaga, dito mo mapapatunayan na wala sa dugo ang pagiging pamilya. Nasa quality ng oras ng pagsasama. Wow, beautifully shared. Thank you so much for that. Ang susunod na tanong natin for the original Ray Pumaloy na kung paano mo ba binago ng Home Along the Riles ang karakter at personality ninyo matapos daw po magwakas ang show. At ano raw po yung fondest and most unforgettable moments on TV and movie set ng Home Along the Riles. Pwede simulan ng ating sunog baga. Ano daw yung tanong? Yung fondest memory. Baka yung buho ko, baka hindi mabuhat. Yung mga hindi na makalimutan po sa set at kung paano mo binago ng Home Along the Riles ang buhay ninyo. Paano binago ng Home Along the Riles ang buhay mo? At yung fondest memory, yung pinaka naaalala mo, At- hindi mo makakalimutan kailanman. At kaya ko baraw. Anong fondest, anong pinaka naalala mo nung nag-dating tayo ng Home Alone? Sa 1990, alala ko yung hindi sa si Kopi, alala ko yan, yung mga ginagawa ng kasi siya po aming bilang siya ang bida namin sa Pinita TV ng Homalong. Ano po kadalasan ginagawa niyo sa set noon? Minsan, tawagan kami. Kasi papalipas ng maghapon magdamag eh. Pag wala
taping, kwento ako kay Mandor kasi ano ko na kasi yan eh, pari boss ko na rin eh. Sige, Mandor, kayo po. At simula yun, dalawang araw kami naglalaro eh. Okay ko. Matagal ho. Sige po, ano? Sana po may naiintindihan kayo. Sa kaalaman niyo po, mga Abangan niyo na lang yung subtitle sa YouTube. Hindi, text mo na lang daw. Hindi, sa mga kapatid ko, si Presley po, ay bata pa po ako, kasama ko na. Siya po yung talagang may hawak ng bag ng tatay ko. Kumbaga siya talaga yung kasama ng tatay ko maski sa bahay namin. So ito ang mga may alam na hindi ko alam. So kahit tanongin ko ngayon, was look. Wow! Wala pa rin alam. Sige, Presley, text mo na lang ha. Sinabi mo. Si Albert, yan. Kaya mo, okay. Salamat, President. Bago ko mag-umpisa, alam niyo, magulo na ako talaga eh. Konting palakpak lang po muna sa akin. Yes! Hi! Mga kaibigan, lubos na talaga nun, pinapunta. Alam mo yung 5 sunog baga, 4 lang po ang nakita, 2 baldado pa. Yan po, wala tayong magawa, ganun talagang buhay. Sa totoong buhay po, natutunan kay Tito Dolphy. Kasi doon susuko na po ako sa batang entablado po ako talaga. Nag-stand-up comedy ako, naging McKay Brothers, Jack and Poy. Alam po ni Tito Dolphy yan. Hello? Hello? Hi! Yes. Sabi Tito Dolphy, tuloy mo yan. Alam mo, anak ka rin ng artista. Mas mahirap mag-entablado kaysa sa camera. Kaya tuloy mo yan. Kasi tagang bibitaw na ako dahil parang puro ganun na lang. Ang hirap ko bumiyahe, show, gano'n. Kaya yun, sabi ko doon, Miss Katie. Minsan ang nangyari, sumalangit na yung apartment ko, kilala niyo siguro yun. Isa rin pong member ng Home Along the Riles, si Budoy, si Bento Jr. Remember Bento Jr.? Wala na rin po siya. Sumalangit na ayun, nag-iintablado kami ni Benton. Sabi nga Chuchu Dolphy, okay, tuloy niya. Minsan na nagkasabay kami sa embassy, kumuha kami ng pasaporte. Kaya lang hindi po natuloy. Gawa ng may konting problema sa kanya. Ganun. Ayun, sabi ko, Tito Dol, paano ba ito? Wala akong trabaho eh. Sige, pumunta ka sa taping. Makigulo ka doon sa mga sunog baga. Sabi Tito Dolphy, pwede yun? Pwede, sige. Sabihin mo ako. Ayun, hanggang sa nasama ako sa sunog baga. Hindi ko alam na sunog baga eh. Minsan totoo rin pang iniinom nila. Nagoyo pa. Paano ko tubig? Yung pala totoo. Ayan. At dyan po nagtatapos sa ating press con. Maraming salamat po sa pagpunta. Nagtalang buhay ka niya, Benton eh. Opo, bigyan niyo naman ng masayang alaala. Ako po ang isa sa medyo late ng konting napunta sa sunog baga. Actually, bago ako makapasok sa ABS, nadil lang po yung board. Tinuro lang sa akin. Si Kitty ang nagturo sa akin. Punta ako sa Home Alone, kilala daw siya doon. Tapos nung pumasok na ako sa may buhay, tinatanong ako, hindi pala siya kilala. Kaya nilinaw ko yung guardia para makapasok ako. Doon nagsimula yung eagerness ko para pumasok ko sa akin. Mabait kasi kung doon, lapitan mo. So nilapitan ko si Dolphy, tapos nag-motivate sa akin, mabait pala ito. Paano kaya makapasok sa sunog baga? Si Mike Ramos, na nagtatanda yung coordinator, sabi niya, extra ka muna, doon ka sa likod. Kaya sila Danny, sila Lodi, galit na galit sa akin pagka lumalapit ako. Kaya lumapit ka dyan, hindi ka kakatin ng camera. So nung lumalapit na ako, hindi na ako kinaka. So sa one time, dumating yung pagkakataon, pinagdaya na ako ng big-big. Direct big sabi na, kaya mo to. Sige, ipilitin ko. Dito diya siya. So nung nagawa ko yung dialogue, pinapirma na ako siya ng baga. Sabi ko, magkano kaya ticket dito? Tingin ko, okay diyan. Kasi dahil masaya ako sa ginagawa ko, kahit maliit ang talent.
Yun yung trabaho. Yun yung ginagawa namin. Si Beto hindi binanggit eh. Ano kami nito? Nag-jewel kami nito nung nasa Home kami. Nung kilala na kami ang Sunog Baga Boys, sumikat kami sa Batangas. Nagkano kami para kami si pork chop. No? Sumikat kami sa Batangas. May jacket pa nga kami wala. So, lagi kami nagpa-practice pagka walang shoot, wala kaming take. Magpa-practice kami sa likod. Tapos minsan nagbebenta rin sila. At dyan po muling nagtatapos ang aking question. Maraming salamat po sa pagkakalin. Tapos na po ang oras natin. Ito yung Salamat, syempre, sa Ate Sunog Shane. Baga. Hindi, ito si Shane. Si Shane, meron isa-share na ko yung totoo. Pero Ako po ang pang-apat na member ng Sunog pa. Kasi pang-apat dito. Ang role ko po dito, si Cheryl, ako po yung pangatlo at huling sekretarya sa opisina na pinapasukan ni Mang Kevin. Ito po ang kauna-unahang show ko, kaya sobrang malapit po talaga at iba po talaga. Very special po sa puso ko ang Home Alone. Siyempre dito po ako natuto ng maraming bagay. I've learned so much about showbiz. Ina po ang naging unang showbiz family ko. I have built long-lasting friendships na tama yung sinabi nila, matagal na kayo hindi magkita, pero pag nagkita kayo parang walang parang walang araw na hindi kayo nagkita. Nandun pa rin talaga yung bond. Masaya sa taping, lalo na po kapag naaabutan pa namin sila or meron kami mga eksena sa bahay. Pero yung gusto ko pong ma-share sa inyo na alaala, nakaka-share ko lang kay Kuya Monkey. Siyempre ako po ay galing Cebu. Pag sinabi kong wig, ito yung wig na kinakabit ko lang sa ulo mo. So meron pong eksena, sa sobrang excitement ko, sabi ko kay Tito Bernie, sumalangit ko, sabi ko, Tito Bernie, sasabunutan kita kumari ha. Sabi, hindi, wag, nakawig ako. Hindi ko tatanggalin. Sabi ko gano'n. Pero sinabi niya wag. So nung eksena na, kunwari, sinasabunutan ko siya. Ang pula ni Tito Bernie nun, hawak-hawak niya ang kamay ko. Oh my God, yung nag-cut, sabi na, it will bleed, gaga. So sabi ko, oh my God, tapos sabi ni Tita Sita, don't worry, nagkaganyan na din ako kay Tito Dolphy before ganyan. Tapos, in-explain sa akin, naka-wig pala kasi yung wig. So nga naman, no matter what, baka nga naman mag-bleed nga naman, dumugo. Hindi ko po alam ang gagawin ko noon. Bago pa po ako noon. So, nagpasama ako kay Joy May. Sabi ko, samahan mo ako sa dressing room ni Tito Bernie. Nag-story ako, tapos yun, niyakap naman niya ako, pero hindi ko na po yun nakalimutan. So, every time na meron mga memories na, yun talaga yung tumatak sa akin, bukod sa reasons and sa imada ni tatay, pag madaling araw. Pero yun po talaga kasi nasabihan po ako ng gaga. at dahil dyan, nalaman ng press ang sekreto ni Bernardo Bernardo. Nakawit pala siya. Lucita? Sita. Okay, hi. Ako po ay tuwan-tuwa na ako ay kahit papaano talagang pinilit na ibalik dito kahit na ako'y nagtatago na doon sa Cavite. And I'm really so happy and so grateful to you, Direk, and of course, Consi Vandals, and of course the family. Kasi kung hindi naman din pumayag yung family, hindi naman nila ako tatanggapin ulit. And ako po, yung pinaka-memorable kong day doon sa dating Home Alone ay yung aking first day. Kasi, I grew up watching Tito Dolphy and Bernie, who were both stars. Okay, but of course Tito Dolphy is a legend, okay? He's not just a great character actor, but he's a legend. And all of a sudden, I had to be the boss. So yung hirap doon, hindi ba parang, and si Tito Dolphy, nakita niya yung mukha ko na in awe ako sa kanya. Yung parang, Diyos ko, hindi ko sukat akalain, makakaharap ko itong tao to. Diyos ko, and then suddenly I'm there having to be the boss. But, and so, hindi ko alam kung anong klaseng acting ang gagawin ko. But it was Tito Dolphy who said, no, just do it. You're the boss, you be the boss. And from there, tinuloy-tuloy ko nga yung pagiging boss. And
And that worked out because he was so welcoming and so, you know, he didn't care that, you know, I was just from Repertory Philippines and whatever, and he's a legend. And, he's always been that inspiring to all of us. And pag tinatanong ko nga siya namin, Big Doki, ang galing naman ng naging career mo, no? And talagang sunod-sunod yung mga hit mo and all this. And he just told me, just keep on and be good, sabi niya ganyan, at whatever you're doing, because you have to, first and foremost, also pray, you know, to God. And I'm so grateful na nandito si Tita Nova dahil si Tita Nova talagang nakakapit sa Diyos, okay? Sa aming lahat, siya yung talagang nandyan to remind us all to pray and have faith. But it was Tita Nova who was told me that. Kasi sabi niya, alam mo, mas maraming magaling pa sa akin na artista na nakasama ko and all this. Pero hindi sila pinala. So, it's also a matter of opportunity, of having people who are kind enough to help you and give you that chance, that first chance, and for even Tito Dolphy, his second chance. Okay? Kasi naalala mo yung sitwasyon ni Tito Dolphy, nandun siya sa Amerika, and you know, for a while he was really, you know, messed up because pinanindigan niya yung kanyang love of life na si Jaja. Okay? And he came back and he said, you have to remember to pray because everything being equal. Okay? Magkasing ganun kayong lahat, magkasing pareho kayo ng effort. The only thing that matters is luck. This is what he told me. And so I wanna also tell you that this family is also the most prayerful family that you will find anywhere in showbiz. And I'm very grateful to be here and for all that I learned through them. Thank you. Love you all. Is that memorable experience? Wala ko dyan. Actually, sa 13 years ba tayo? 12, 13, no? Ang dami naman talaga namin mga eksena na talagang memorable. Pero ito yung share ko na sa'yo, one of the most memorable. Alam niyo naman ang boyfriend ko lagi sa Omalo, si Q. Di ba? Mga si Q lahat. Pero ang tumatak talaga sa akin na hindi ko makakalimutan, naging boyfriend ko, si Rostom Padilla. Oo. Alam mo, nung nag-guest si Rostom Padilla, alam mo, na-crushan ko siya talaga. Kasi ang gwapo. Kaya tumatak siya sa akin. Kaya lang, nakita ko siya nung lately, bibigyan ng hari na siya. Natuwa naman ako sa kanya dahil he found another life. She found another life na. Yun. Isa sa mga tumatak sa akin kasi talagang ang gwapo ni Rostom Padilla noon. At saka, ako ang tumanggi sa kanya. Wow! Dahil, itong si Richie, si Tito Babalo, sinusulan ako. Roxanne, ang gwapo niyan. Hindi ka tototohanin yan. Niyaya ako magtanan. Hindi ko sinipot. Kasi akala ko, hindi ako tototohanin. Yun. Kaya tumatak sa akin yun. Yung kwento ni Roxanne and Rostom Padilla. Yun. Thank you. Thank you. Ako, ang pinaka-tumatak na experience pa rin sa akin talaga yung unang araw ng taping ng Home Alone. Kasi, aminin ko naman sa inyo lahat, ako yung pinakamatanda sa magkakapatid. I grew up na si Tito Dolphy yung pinapanood ko, black and white na pelikula na pinapalabas tuwing tanghali noon sa Channel 9 habang pinapatulog kami ng magulang namin. O tutulog kami, pero ako dinadaya ko yung nanay ko. Binubuksan ko yung TV, kunyari natutulog ako. Pag tumayo na yung nanay ko, manunood ako ng yung reruns ng mga lumang pelikula ni tatay na black and white. Natatandaan ko yung Ibong Adarna.
paborito ko yun, yung pelikula ni Tatay, si Babalu, tsaka si Tito Dolphy. Sila pa rito. Oo, tapos, ang sarap-sarap ng pakiramdam kasi lahat ng mga komedyante, yun ang inaambisyon nila. Ang makatrabaho mo, yung iniidolo mo. Ako siguro, 50 lang talaga ako. Siguro, iba ang ngiti sa akin ng Diyos ng mga araw na sinabi sa akin na makakatrabaho ko si Dolphy. Yung unang araw, yung unang eksena na kasama ko si Tatay, hindi ko pa matandaan yung mga linya ko. Dahil sa sobrang starstruck ako. Kasi parang, ito yung iniidolo ko. Tapos, ito na siya, katrabaho ko na ngayon. Ang nakakatuwa lang sinabi sa akin ni Tatay, kalma ka lang, relax, maganda itong ginagawa natin. At ever since that day, kalmado na at sa sobrang pagkakalma ko, Tatay na yung tingin ko talaga sa kanya. Na parang, hindi kayang bayaran yung nararamdaman ko pagkasama ko si Tatay. At saka isa pang natatanda ko kay Tatay, napaka-generous niya. Na kunyari merong isang punchline na nakakatawa, sasabihin niya, Moki, ikaw na mag-deliver nito. Di ba sa mga komedyante, sa mga gusto nila sila yung nagbibigay ng punchline. Pero si Tatay, sasabihin niya, hindi, sa'yo to. Mas maganda pag ikaw nag-deliver nito. Totoong ganun si Tatay, hindi po siya swapang. Kaya every taping has been a memorable taping for me. Every taping is a gift para sa akin. Ako, maraming memorable na ng mga eksena, taping days. Pero I guess, ang masasabi ko lang, isa na sa pinaka-core memory ng buong buhay ko ay yung naging anak ako ng isang babalu sa Okidokido. Naging pamangkin ako ng isang babalu sa Home Along the Riles. Naging anak ako ng isang Dolphy, nag-iisang Dolphy. At naging anak ako ng nag-iisang Sinova Villa. Yun ang core memory ng buhay. Si Tita Nora, mamami ko. Go ahead. Go back. Good evening po. Alam po ninyo, ang magaganda ang mga narinig natin ng mga kwento, yung mga nararamdaman nila sa puso nila regarding it's all Dolphy. At alam na alam natin lahat ang pagkatao ni Tito Dolphy. I'm a church goer. Every day I go to Mass. I'm a Mother Butler member sa simbahan. At ang mga kasama ko are all seniors. 70, 80, 90 years old. Yan po ang mga barkada ko. And probably I am the youngest. I'm 80 years old. At lahat narinig ko sa mga unong buhay pa si Tito Dolphy. Because 40 years na ako sa simbahan as a Mother Butler at nakasama ko lahat ang mga seniors. Mas older pa, yung iba 90, 95 years old. At noon pa, bata-bata pa ako ng konti, mga fans sila ng Home Along the Riles. And John and Marcia. So they were a little bit younger before, hanggang sa sila'y tumanda na at maswerte na may mga buhay pa. Pero mga 90, 95 years old sila. At kami pa rin ang magkakasama sa church. And they always tell me, Sister Nova, sayang wala na si Dolphy. They were about 60, 70 years old. Every week they watch mga shows ni Tito Dolphy, especially itong ating Home Along the Riles. At iisa ang sinasabi nila,
hindi, what do you call it? Kulang ang buhay nila kung hindi sila makapanood every week ng Home Along the Riles. Sa edad na pagtanda, ang hinahanap na lang ng matanda ay ang maging masaya, ang tumawa. They're very lonely kung walang nagbibigay ng pag-ibig, ng masayang show sa matatanda. Parang numbered ang kanilang oras. Pero pag nakakapanood sila ng masasaya, especially Home Along the Riles, napakalakas ng anong tawag dito kay Tito Dolphy, yung kanyang karisma sa mga senior. Until the time dumating ang oras na nauna pa si Tito Dolps dun sa mga 90 anyos, 95 years old, na matatanda. At ang sinasabi nila, siya lang ang nagbibigay sa amin ng kasiyahan. At alam nila yung araw at oras ng showing ng Home Along the Riles. At tawang-tawa sila. They forget about their worries. They forget about nagbibilang na ng araw kung kailan sila kukunin ng Panginoon. They forget everything kung hindi puro tawa, kasiyahan because of Home Along the Riles. At sinasabi sa mga apo, sa mga anak, walang gagalaw ng TV sa araw na ito, sa oras na ito. The joy that we can give to the seniors. And now, ako na yung senior. I'm 80 years old, pero kaya ko pa makipag-wrestling. Anyway, so ngayon, at nawala si Tito Dolps, every day, because lagi po ako nasa simbahan, every day we attend Mass at 6 a.m. Mass. Puro senior ang mga barkada ko sa simbahan. At sabi ganun, parang may naririnig ako, sabi ng mga matatanda. Are you doing a movie? At dyan ba si Dolphy? Biglang lumilinaw ang lalamunan, biglang sumisigla. Itong matatandang ito, dahil sinasabi, siya lang ang nagbibigay ng buhay. Every time you watch Home Along the Riles, si Tito Dolph, o kahit yung panahon pa ni Nida Blanca, ano yung siya nila? John and Marcia, always sinasabi, papatanda na yan, mga yan. Tawang-tawa ako. So the joy that we can give to the seniors, sa mga taong nagbibilang na lang ng araw at mawawala na sa mundong ito. What I'm saying is, so he was never forgotten. Kasi when they see me, hi Nova, Sister Nova, sayang wala na si Dolphy. Kakabit sa akin yung ano. That's why, one day, magkakasama kami after the rosary, after the Mass, we pray the rosary. Magkakasama kami, Sister Nova, kain ka sa bahay, magkape man lang tayo. These are older than me. Natatawa ako up to now. Naiisip ko, hindi ko makalimutan yung kayo ni Dolphy. Always kakabit si Dolphy. Until the time, Boy 2 and Van Dolph talked to me na kakawa ng pelikula ng Home Along the Riles. Nag-iba yung pakiramdam ko. Ang naisip ko yung mga kasama ko sa simbahan.
na I'm sure they will be excited at kahit na masakit ang kanilang mga paa, mga rayuma, magpapasama sa mga apo to watch the movie hanggat nandyan si Dolphy at si Nova. The joy that we can give to seniors. Kaya nagulat din ako when they told me gagawin nila ang pelikulang ito. Of course, I am excited. Pero may konting lungkot. Paano yun? Wala na si Tito Dolphy. Paano na yung role ko? Paano na yung istorya? They assured me, silang dalawa, huwag kang mag-alala, Tita Nova. At ang nasa isip ko, yung matatanda, sabi ko, wow, matutuwa itong mga to. Sabi kong ganun. Hanggang sa ngayon nagkikita ka pa rin kami. Sabi ko, I have a surprise for you doon sa mga seniors sa simbahan. Makikita niyo si Tito Dolphy. Sabi ko, makikita niyo, mararamdaman. Oo. Of course, the imagination, kasi andito yung mga anak. Tsaka yung story. Yung gano'n. He will live through the story. I love you, Mami. Ngayon po, tapos po talaga. Salamat po sa mga salamat po sa pagpunta. Kaya, mga kaibigan, ito po kami. Andun po sa June kakanan ng 17. Ay, mga buwisit. Patapusin niyo ako. Tapusin mo si Tita Nova. Tapos na po yung oras Ending dito. na. I'm sure, iniimbita ko silang lahat manood ng Home Along Daniles para mabuhay ulit ang kanilang spirit. Di ba? Tulog ni Tita. Meron pa mga hindi nakapanood dito. Marami sa amin nakapanood na from the preview, from the special advance screening. But we can't, yung para sa mga iba hindi pa nakapanood, excited din sila. Nakapanood dito sa June 17. Yes. 15 muna. Premiere night. Parang premiere night sa 15. May, ito naman. Medyo 5 sentences na. I love you, Mommy! Actually, sa eksena, marami kasi magagandang eksena po talaga sa Home Alone. Pero siguro yung masasabi ko, pinakatumatak sa akin, wala sa eksena. I was 10 years old when I started doing Home Alone Dariles. And at 10, hindi ko naman alam how big of a star Tito Dolphy was, even Tita Nova. Pero ang natatandaan ko po, si Tita Nova very prayerful, magkakasama po kami sa dressing room ni Ate Dan. 15 mysteries of rosary po kami a day. At that time, wala pang light mysteries. Si Mami pag nag-rosaryo, hindi lang 5, 15 kompleto. Hindi pa po kasama mga novida no. So yun, tandang-tanda ko po yun. And si Tatay, ang naalala ko kay Tatay, wala kaming taping na hindi nagkaroon ng pila. Lagi pong may pila. Iba't ibang klaseng tao, mga matatandang artista na hindi na active, mga tao na kita niyo may sakit, walang-wala na, nasa taping po namin sila. Lalo na pag araw ng sweldo, natapat sa taping day namin, sobrang haba ng pila parati, humihingi ng tulong. And believe it or not, kahit isa sa kanila, walang tinalikuran si Tatay. He really gave his time to listen to each and every one of them. Kahit na yung iba po doon, halos every taping na pabalik-balik, okay lang yun kay Tatay. Kasi para sa kanya, nakakapagbigay siya ng tulong, nasa-share niya yung blessings ni God, yun yung mahalaga kay Tatay. So yun po yung tumatak sa ulo ko. Kaya siguro, sabi ko, sobrang active ko sa mga NGOs, kasi yun yung nakagisnan ko eh. Yun po yung nakalakihan ko. And I don't think I'd have this strong faith in God if it weren't for my mommy beside me. So, hindi lang po ako natuto umarte sa Home Along Dariles. Yung mga kasama ko po sa Home Along, ito po lahat mga kapatid ko, they shaped me
as a person. Hindi ako magiging ganito po ngayon. I don't think I'd have the kind of mindset I have right now if it weren't for this family. Kaya yun po. Oo, kita. Tapos din. Hindi, ako, siyempre, of course, Home Alone the Realest, ang isa sa mga talagang tumatak sa akin is having another family. Dahil alam niyo naman po nung bata ako, hindi naman lingit sa kaalaman ninyo kung paano, kung gano'n ako kulit, gano'n ako ganyan, gano'n kalaki ang pamilya ko. Pero doon po sa Home Alone, as time goes by, habang lumalaki po ako, nagkaroon po ako ng extended family. Nagkaroon ako ng mga kuyang, kinalaki namin ni Boy ito, nagturo sa akin kung ano-ano. Oy, huwag ka mano! Nagkaroon ako ng atik Ludi. Dahil, tapos, ginawa niya totoong buhay yung pagka-atik ko sa kanya dahil kapatid ko si Mark. Ay, ano? Hindi, atik, that was the past. Past is past. Diba? Ito mga... Pero ang pinaka-importante po talaga sa akin na talagang most thankful ako sa Panginoon na experience ko sa Home Alone. Doon ko nakilala aking Always and Forever. Doon ko nakilala ang aking asawa na pinigyan kami ng isang poging anak dyan sa likod. Dito, stand up, dito. Ayun, Hindi po yan Twilight, hindi po vampire yan. Yun po. Siyempre, ang aking isa po pong anak sa darating na pelikula, siyempre, di naman, kahit malaki po ako sa pelikula, hindi po ako matako masyado. Ang matako na yung anak ko si Bandolito. Ayun. Yan. Saka ang barkada ng aking anak si Celine, na ang tawag sa kanya, libag. Yan. Yun lang. May new generation na. Ha? May new generation na Yes, sila. yes. Si Direk magkikwento niya mamaya para mas malinaw. Pero Direk, hindi ka pa nagsasabi ng most memorable para di mo pa sinasagot. Well, sa Home Alone kasi, alam mo, isang naaalala ko, yung alam mo yung behind the scene, yung maka-eksena mo yung isang Tito Babalu at yung isang Dolphy, isang Tita Nanay, Tita Nova. Alam niyo yung spontaneous, wala kayong ibang ginawa kung hindi magtawanan na lang sa set. Tapos sila kasi very impromptu yung setup nila. Parang bawal sila mag-take two. Yung feeling na nagtatawanan, naririnig mo pati yung mga cameraman sa set, nagtatawanan. Pati yung assistant director. Oo. Minsan kami dalawa ni Vandolph talagang, di naman namin alam para lang kami naglalaro eh. So minsan, nasisita kami ni Tatay Kevin o ni Lolo. Pag hindi kami nakikinig kasi magte-take two. Pero ang naaalala ko, kahit mag-take two yun, iba na yung atake nila, pero nakakatawa pa din. Hindi siya pwedeng umulit ng pareho. So yun yung pero marami. Natural na natural. Sa sobrang nakakatawa ng mga eksena, si Tita Nova ilang beses nagpapalit ng underwear. Kasi nababasa ang sahig. Nababasa yung sahig. Nababasa ang sahig. Pero maganda ng kuya, may warning naman. Kasi may poste. May specific na poste sa bahay ni Kevin na pag yumapos na si Mami doon, alam na natin lahat ang kasunod. Oo. Kung minsan hindi doon sa poste, doon sa puno ng impacto na nandoon sa Home Alone. Kung natatandaan mo. Pag sumantal na si Tita Nova ng gano'n, asahan mo, yun na yun. Di ba si Erpat nagre-reading kami sa kainan? May nagmamasahe dito, may nagmamasahe dito, may nagmamasahe dito, may nagmamasahe sa ulo. Sabi niya, teka, pagtrabahuin niyo naman ako. Diba? Tapos si Ate Claudine, lubos lagi yung danggit namin sa set. Ganun talaga. Marami. Actually, guys, napakarami. We can't wait to see kung paano nyo rin syempre, pagbibigyan pugay lahat ng ginawa nyo nung kabataan nyo at nyo na-share nyo ngayon. I'm sure marami pang BTS na makikita yung audience natin
from there. But right now, may tanong naman syempre, para sa mga Gen Z natin, can we hear daw from them, sila Vito, sila Celine, and of course, ang napaka-cute na kung ano raw, kamusta para sa inyo na maging parte ng The Reunion movie. MJ, Yes. ba lang ha? Alam mo, tinanong mo kanina kung sino pinakamahirap i-convince? Sino? Si Ahmad. Bakit? Kasi tahimik. Ay, papasalitay na nga daw natin siya. Ano naman feeling mo, syempre, no? Maging magulang mo si Miss Jenny at si Vandolph. Naman niya. Anong feeling? Anong feeling? Nawala tuloy ng mic. Ito na lang, ito na lang. Feeling ko po ay masaya po. Masaya po yung pagkain. Marami pong pagkain. Nakapunta na po sa tiyan ko. Excited na kayo mapanood ka. Sila niya kasi lagi may food. Thank you. Parang ikaw lang din dati. Celine, first movie mo to. Second movie. How do you feel? Nakasama ka dito, syempre, ang biggest comeback movie of the year. Sobrang honored po and grateful, and kanina pa po ako nakikinig sa lahat ng kwento po nila. And parang napipil ko din po habang nag-shoot na parang nasa paligid lang din po siya. Even though na bago po ako, ramdam na ramdam ko po yung saya and yung pagiging pamilya, and sobrang thankful po ako na may extended family na rin po ako. Kasi tuwing mag-shooting po kami, is like parang outing lang po, parang nag-hangout lang din po with the family. Yun po. Parang honored lang po talaga ako. Thank you po. Thank you, Celine. Hello po. Siyempre po, sobrang sarap sa feeling kasi makakatrabaho ko po yung family ko. And parang second family ko na rin po kasi itong pamilyang Cosme eh. Mapakat o mapa-action man po, ganun talaga kami in person. Kung paano yung saya po na makikita niyo sa movie, ganun po kami behind the scenes. And yung mga tito ko po at mga tita, in person ganun. Hello? Yes. In person po, ganun din po sila sa akin. Mahilig magbigay ng mga advice. Inaasar po ko lagi ni Tito Smokes na may iba raw po akong babae. Kahit di po totoo, hindi totoo. Uy, mag-selos mo ni Celine. Kanina ba kayo? And syempre po, growing up, pinapanood po namin yung dalawang movies tsaka yung ibang episodes po na ni-replay sa YouTube. Pinapanood po namin nila daddy, nila mami ko. And makita ko po, and knowing na movie po to ni Lord, sobrang sarap sa feeling, very honored din po talaga. And sobrang happy po kasi naging parte na po ako nung dati kong pinapanood. And sana po magtuloy-tuloy. Sana magka-series pa po ito. Saka magkarakit pa ako. Tuloy-tuloy yan anak. Rising star ng Viva. Hello Diba? po. Viva lang po, hindi Viva Max. Lari po ako. Uy! Katabi mo nanay mo. Nakabantay, nung lunching mo, nandun sila, di ba? Nandun talaga. Kailangan screening muna ni daddy. Ay, yung mga ganyan lang. Hindi, iba sa... hindi. Iba ata yung ano eh. Viva? Viva lang. Ayan. Mabait niya si Viva. Dahil nga narinig natin from our Gen Alpha and Gen Zs, yung question of course para sa creatives din ito, Vando, maybe could answer from Leo, from Maganda Ba Movie. They have similar questions. So bakit daw ito must-watch din for the new generation like Gen Alpha and Gen Z? Now that of course we also know that this will largely touch on nostalgia. Teka, nalito ko kasi kinausap ako ni Tita Nova. Alam mo ba, inalok ako ng Viva Max. Ano? Sabi sa akin. May story ba yun? Kaya nawala siya sa question.
It's okay. Inalok ka talaga sa Viva Max. It's okay, tinanggihan ko. I'm sorry, MJ ah. Kita na ba, alam mo na magsalita. Pero nagtaka ako, Viva Max eh. Oh. Yes, yes. Kayo muna sumagot para alam ko. Dahil yung Appeal sa Gen Z, How do you Gen appeal Alpha sa ngayon, Gen Z? appeal mo na na to. When we were meeting sa story, kasama na yun sa namin sa mga tasks na kailangan namin. Kung paano makaka-relate yung current gen na mga hindi nakapanood o hindi naabutan yung Home Alone at yung mga Gen Alpha. At nagawa naman namin ng paraan kasi ang movie, pag pinanood ninyo, pwede siyang panoorin na wala kayong history na napanood yung Home Alone. Kasi makikita nyo yung dynamics ng family. And at the same time, comedy naman kasi is universal eh. It appeals to everyone. Sabi nga ni tatay noon, ang mga punchlines na yan, noon pa namin ginagawa yan, nauulit lang nauulit. Depende kung paano mo aatakihin. And I'm pretty sure nung nag-screening nga sa Metropolitan Theater, pasok pa rin talaga sa Gen Alpha, sa Gen Z. At pag napanood nyo sa June 17, maiintindihan nyo po yung sinasabi namin. Di ba, Dos? Tama. Yeah, kasi relatable, basically tungkol sa family. So, madaling habulin ng mga Alpha Gen Z naman yun. Mas naging challenging pa nga for us yung how to make the story feels like yung core na minahal ng tao. Mas doon po kami tumagal just to share yung naging collaboration between consulting with yung mga OG writers. It took some time. Siyempre, lahat ng mga OG writers yan, nilabas namin sila. Nag-brainstorming doon ng matagal. Of course, Tita Linggit, part din nun. Iba yung inisip nila nung una. Ang sinasabi nila, boy, to comedy. Comedy tayo, ha? Nakakatawa yan. Ganyan. So, kami, mas nakita namin na yes, of course, humalong the realist to. Natural na magiging madulas yung pagpapatawa. Pero kuya, play for truth tayo ngayon. Wala po kaming going back to the POV. Wala pong papalit sa hari ng komedya. Wala pong papalit kay Babalu. Yung POV na to ay actually napunta kay Tita Nanay, closest to tatay. Para hindi kami maligaw, considering na medyo naging challenging din sa amin kasi ensemble. Mahirap i-trim down yun sa isang pelikula lang ng 1 hour and 40 minutes. Pero dahil mas pinili namin maging totoo dun sa pagiging totoo, na yung kulang sa amin, yun yung pinaka-strength namin. Yun yung mas pinili namin. And yung mga bits and pieces ng mga bago ay sinigurado namin, parang ano yan eh, parang sa Marvel, di ba? Pag kunyari gusto mong manood ng pelikula, ng favorite Marvel movie, hindi ka naman pwedeng mag-introduce ng bago agad-agad. Diba? So, unti-unti yan. So, yun yung Si Ate Janice Navida of Bulgar, may tanong siya, curious siya ba doon para sa'yo to? Yes, para sa'yo to. Oo. Kasi, sabi niya, nag-start kang komedyante. Pero na-curious si Ate Janice, ba't hindi mo raw tinuloy ang pagko-comedy? Alin? Hindi ko tinuloy ang pagko-comedy? Kung bagay hindi ka nagtuloy-tuloy sa... of course, you chose political life,
etc. Siyempre po, ang pagpapasaya ng tao, hindi na po mawawala sa akin yan. Kasi yan po ang nakita ko sa tatay ko at sa tita nanay, sa mga OG na mga komedyante, na pag nagpapasaya ng tao, iba ang nabibigay mong ligaya. Kahit ano man ang pinagdadaanan ng tao sa buhay. Pero siyempre, meron din ay went into politics. Kasi sa politika, sabi nga ng tatay ko, ba't ka magpo-politika? Ang gulo ng politika. Sabi ko lang, hindi naman ako sasama sa gulo eh. Because the perfect politician is you. Pero the thing is, sa politics, alam mo kung sino dapat unahin tulungan. Alam mo mga sitwasyon na pinagdadaanan ng tao. Hanggang sa natapos ng 9 years ko, salamat sa district ko sa Parañaque. Napunta naman ako sa, ang character ko naman naging villain. Doon naman sa Bata Quiapo, naging villain ako. Nagkuha ng comedy, healer, preso. Kumbaga, ang sarap din sa feeling dahil napapakita ko yung craft na kaya ko rin umarte ng iba. Pero pag nilalagay mo sa comedy, kahit ano pa yan, game ako. Because that is my first love. Ito lang ako. Sa trabaho ka. Kasi yan ang inalakihan ko. Yes. Thank you so much. Actually, down to our last question. It's from Oski Ricabar. Sa inyong palagay, ano mga pagsubok at pagbabago ang kakaharapin ng Cosme family without spoiling too much? Para ito syempre, no, bago nyo anyayaan ng lahat na panoorin ito. Miss Jenny, baka gusto mong sagutin? Ang pagsubok ko, siguro ito yung story niya, hindi ko yung spoil, but alam naman natin na wala si Papa Dolphy. So, ano ang buhay ng mga magkakapatid? Kasi nangyayari yan. Kaya nga po ang Gen Z ay kaya makarelate dahil nangyayari talaga sa buhay ko. Realidad, may nawawala na pamilya natin, biglang nagkakagulo. So paano pa hahalagan yung pamilya na pagka kahit mawala yung mahal natin sa buhay, dapat lalo tayong tumitibay, tumitindig, at lalo tumatatag yung samahan. So yun po. Very well said. May gusto mo po? Okay, thank you. Ayun na. Hindi! Sino ba? Yes. Si Miss Claudine. Ikaw, ano pa ako kinakalabit eh. Hindi, ang pinakamaganda talaga dito is that yung makikita ninyo nga, kaya sinabi ng aking kapatid na si Jenny na yung paano naging pundasyon, kung ano pa ang naging pundasyon ng Cosmes, nang wala si tatay. Pero, mararamdaman nyo sa bawat eksena namin na nandiyan ang tatay namin. Ang gusto lang namin talaga ipabot sa tao ngayon is that kahit na ano ang problema ang haharapin natin kapag kasama ang pamilya, kaya ang lahat. Sa dami ng problema po, sa politika, sa bansa natin, sa buong mundo, ang pinaka-importante ngayon ay kung paano ba natin ay papasa yung mga values ng mga magulang natin. Kung paano natin a-apply yun sa mga anak natin or paano nila, ano ang iniwan nilang legasiya sa atin. So, ang hope lang mo namin at ang prayer namin is that maitawid namin itong pelikulang to to touch other people's lives at ipagpatuloy ang legasiya ng nag-iisang King of Comedy na si Dolphy. Amen! Thank you so much sa lahat po ng mga kapatid natin sa press at padala ng kanilang mga katanungan. Maraming salamat. At palakpakan naman natin, June 17, Home Along the Riles Reunion. At bago po tayo mag-final photo of this again, for the cast, invite everybody para po panoorin. Ang premiere night, June 15, at ang Home Along the Riles, saan-saan po, ilang cinemas. Meron na po ba tayong bilang? Sa June 15 po, ang premiere natin sa SM Mega Mall. Lunchbox will coordinate and post it for everyone to know. At June 17 na po ang aming official show.
showing. At sana po, supportahan natin at ibalik natin ang tunay na pagmamahal ng values ng pamilyang Pilipino. At sorpresa po ito at handog para sa ating mga mahal sa buhay. Ngayon pa lang nagpapasalamat na po kami sa tulong na binibigay nyo sa pelikula namin. Spread the word. Palabas na po ang Home Along the Riles, The Reunion ngayong June 17. Perfect na Father's Day gift sa lahat ng mga tatay. At sigurado ko lahat ng mga batang 90s na nandito, batang 80s, kahit na 2000s, maaalala ninyo yung kabataan ninyo, babalik na raw kayo pag napanood nyo po yung pelikula namin. Again, thank you very much in advance sa tulong na pinibigay sa amin. Miss Shirley? Maraming salamat po sa suporta niyo at sabay-sabay po natin panoorin at kumustahin ang pambansang pamilya ng pelikulang Pilipino at dun sa mga anak natin at mga hindi po sila kilala, ipakilala po natin sila. Kasi ito po ay, kumbaga, babalikan natin yung childhood natin, tama yung sabi ni Kuya Muki, marami tayong, ang sarap kasi i-share, diba? Ito yung mga pinapanood namin dati. So, it's something na may share natin sa mga anak natin, mga pamangkin, at sa mga nakakabata, hindi po kilala ang mga pamilyang Cosme. Thank you po sa inyo. Miss Sita, sana po makita naman namin kayo ulit pagdating ng premiere namin. And sana magustuhan niyo po yung magiging pelikula dahil napakaraming surprise. So, totoo lang, kada eksena is actually like a comic book on its own, you know. It's a story, it's funny. You will see the boys dancing for the first time. They're even better now than when we were kids, you know. Really. And they are fantastic. That is a scene to wait for. Dito nyo lang nakikita si Tita Nova for the first time. Medyo lang yung bone star. Miss Da, gusto mo saluhin yun? At ang masasabi ko lang ay better late than never. Dahil kinagyan niya ang BMX. Ayoko saluhin kasi parang kasabot ako eh. Anyway, maraming salamat po sa tulong ninyo. Alam niyo po, medyo matagal na kaming lahat no, sa industriya. Marami na rin yung mga nalawang pelikula. Pero ito po mo walang na-release na movie. Masasabi ko po talaga, kaya ilang beses na namin iniyakan to, makita lang namin mga eksena. And then sa Metropolitan Theater, first time namin nakita on the big screen. Alam niyo po, hindi namin napigilang maiyak. Ako po, iyak ako nag-iyak. Hindi dahil yung mixed emotions, dahil I'm proud to say, may pelikula po kami. Kaya wag po kayong na tulungan kami na ma-encourage yung mga ating mga moviegoers na bumalik sa sinihan. Dahil worth watching po ang pelikula namin at may pinanganak na magaling na comedy director, si Boy Tuquiso. Yeah! Miss Baby D? Maraming salamat po sa inyo. Just your presence here tells us so much na maraming salamat po din sa mga kasama natin na press nung advance screening sa Manila. Maraming salamat po sa oras ninyo. At doon sa mga hindi pa po nakakapanood, we're all looking forward to seeing you on the 15th sa aming pong premiere night sa Mega Mall. Muli po, humihingi po kami ng tulong sa inyo. Tulungan niyo po kami ipakalat sa lahat na ang pelikula po ng Home Along the Riles ay ilalabas na talaga. May play date na kami. June 7, 2026. Itong pelikula po ito, hindi lang po basta proyekto para sa bawat isa sa amin. Talagang puso at pawis, dugo, yung talaga ibinuhos ng bawat isang karakter po dito. Hindi ho madali buuin ang cast ng Home Along the Riles. Pero dahil sa pagmamahal namin kay tatay, pagmamahal namin sa dati naming show, nabuo po kami lahat. And we just want to share that happiness with everyone who will watch our movie. Muli, maraming salamat po. Direct? Direct, bago mo siya dadre, gusto ko lang mo sabihin sa ating press na I'm very proud of my nephew.
Boy 2, he is my brother. He is my nephew, but he is my brother. Okay? Napaka-focus na tao, napaka-dedikado sa kanyang craft. At pitikuloso. At kitang-kita po natin ang pagmamahal niya sa isang proyekto niya. So, bro, Kudus, congratulations. Thank you. May playdate na po kami. Pinangarap po namin to 2 years ago. Naging blessing po sa amin na ito po talaga yung playdate na pinili na feeling namin pang Father's Day talaga kami. Of course, hindi ito magiging possible kung hindi dahil sa cast na to. Naging madali sa amin kasi pamilya po kami. At kayo rin po, kayo po lahat na tutulong po sa amin para hopefully, mapanood din ng Humalo na Riles. At huwag kayong mag-alala. Pag po ito nagkaroon ng series, si Bandol po, mamimigay po kami ng banayad whiskey. Lahat po kayo magkakaroon ng tipsy pig, magpapa-party tayo. Pero shoutout hindi lang po sa amin, but we're guided by hindi lang po sa amin yung cash. Thankful ako sa marketing team namin, Lunchbox. Lunchbox, nila guidance. Namin sa totoo lang, kahit sila nag-immerse sa amin, naramdaman din nila na parang sinasabi nga ni Carl na grabe, itong buong cast na to, sobra yung passion nyo. Parang lahat to, baby project na talaga. So, thank you, Carl. Sorry sa mga konting lapses, pero mahal ko kayo. At thank you sa naniwala sa amin. We have to say thank you kay Ribisco. Ribisco, Maraming salamat. Maraming salamat, Ribisco. We have to say thank you to them. Kasi nung mga panahon na hindi namin sure kung kailan kami mapapalabas, okay lang sa kanila. Naniwala sila sa amin. At sabi nila, boy, huwag niyong madaliin yan. Hindi biro na basta niyo na lang ilabas yung Humalong Riles. Kailangan maramdaman niyo yung timing para sa inyo. Na feeling namin ito na ngayon sa Father's Day. June 17 na. So yun. Perfect timing. Mami. Ito na tayo. At dyan po nagwawakas ang ating press con. Sorry. Last na po si Miss Thomas. Sorry, Tito na. Sorry, Tito na. Last na daw, Mami, si Ate daw. Una-una maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpunta ninyo dito sa oras ninyo, sa mga tanong ninyo at sa interest ninyo na malaman kung ano ba talaga ang laman ng pelikulang to. Alam nyo, Iiyak na naman. hindi naman proud ako kasi nung ginawa ko namin ng pelikula to, hindi mo marami ang naniwala sa amin. And through siguro yung talents na pinagsama-sama, yung prayers na pinagsama-sama, at yung pagmamahalan ng buong pamilya na pinagsama-sama, meron po kami magandang pelikulang maihahain sa inyo. Sinasabi ko ito na napakalakas ang loob at napaka-grateful ng heart, with a grateful heart na itawid mo namin ito ng napakaganda. And Boy 2, we all are so proud of you. Sa inyo lahat na naniniwala, maraming salamat. Sobra-sobra mo talaga ang pagsasalamat ng buong pamilya namin sa inyo lahat. Salamat po. Thank you, Miss Ruby. And of course, last but not the least, Miss Nova Villa. Amen. For the past 25 years, na kami magkakasama up to the present, pwede palang mangyari. Hindi kailangan lumabas ang mga batang ito sa katawan mo. Hindi tayo magkakaano-ano. Ibang magulang nyo, ibang magulang mo, iba ako. Pero sa 25 years namin magkakasama, up to now, para kami, at mga anak ko, magkakapatid.
Wala pang nag-away sa 25 years. Lagi pong magkakasama, nagbibiruan, nagmamahalan. Most of all, nagmamahalan ang bawat isa sa cast na ito na parang magkakapatid at para po silang mga anak, and they treat me as their mother. Wala na si Tito Dobbs. Nandito pa rin kami magkakasama. At ito ay mararamdaman ninyo pag napanood ninyo ang Home Along the Riles, itong pelikula natin na darating. So, ang pag-ibig pala ay hindi namamatay. It doesn't matter na hindi kayo magkadugo. Wala pong away sa 25 years. Lahat po nagtutulungan at nagmamahalan. Kahit na mga loko-loko din itong mga. Pero, pagdating sa problema, pagdating sa pangangailangan, nandyan sila. At dito makapanood ninyo, when you watch this show, mararamdaman ninyo how close ang mga batang ito dyan. And this is a reality. Hindi ito biro, hindi ito joke, hindi ito ano. We are very close. We are family. Thank you, Tito Dobbs. Thank you very much. At totoo kong dyan na nagtatapos ang ating Home Along the Riles, the Reunion Grand Media Conference. Palakpakan na po natin ang cast at lahat ng bumubuo ng Comeback Movie of the Year. Maraming salamat sa mga kaibigan natin from the press. Again, may we invite the cast for their final photo op here in front. Bukas din, meron tayong pasabog. The official big trailer drop is happening. So follow Home Along the Reels sa lahat po ng social media pages nila. Doon po yung mga exclusive drops, extended cuts, behind the scenes na makikita po ninyo. Kaya follow na po sa TikTok, Instagram, Facebook at lahat po ng social media accounts ng cast natin ng Home Along